Tahimik ang buong opisina nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Halos mapatid ang hininga ng lahat nang marinig ang sigaw ni Denise. "Boss! Give back my virginity! Please!" Napakurap-kurap ang mga empleyado. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang CEO nilang si Ethan Madrigal, isang kilalang seryoso at istriktong boss, ay nananatiling nakaupo hawak ang isang baso ng kape. Pero ang mas nakakagulat ay ang matandang babae sa tabi niya, ang kanyang lola Dolores, isang respetadong business tycoon. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng silid. Ilang segundo lang pero parang isang siglo ang lumipas. Si Denise na walang kaide-ideya sa paligid ay humihingal pa habang nakaturo kay Ethan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ethan, halos hindi makapaniwala. Nagkatinginan ang mga kamiting niya, mga investors at senior executives. Ang ilan ay napahawak sa noo, ang iba'y pigil na pigil ang tawa. Napakurap-kurap si Lola Dolores bago tumikhim. Ethan, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Nag-init ang pisngi ni Ethan. Lola, hindi. Boss! Sigaw ulit ni Denise. Hindi pa rin namamalayan ang sitwasyon. Ibalik mo ang virginity ko. Narinig ko sila Jessa kanina eh. Sabi nila, kapag nahalikan ka ng isang lalaki, mawawala ng virginity ko. Kaya't ibalik mo na. Dali! Napatakip ng bibig ang ilang empleyado. May mga bumagsak pang ballpen sa lamesa. Ang isang senior manager nagkunwaring umuubo para maitago ang kanilang tawa. Si Ethan naman, napahawak sa kanyang sentido. Hindi alam kung matatawa o magagalit. Lumapit si Lola Dolores kay Denise. Iha, sigurado ka bang virginity ang narinig mong pinag-uusapan nila? Napaisip si Denise. Opo, kasi sabi nila kapag may first kiss ka na, hindi ka na daw virgin. Napapikit si Ethan sa matinding kahihiyan. Oh goodness, bulong niya. Hindi na napigilan ni Lola Dolores ang pagtawa. Ethan, anak, ang ganda naman ng taste mo. Abay, napaka-inosente nitong batang ito. Lalong lumalim ang hukay na gustong paglibingan ni Ethan dahil sa kahihiyan. Samantalang si Denise, ngayon lang napansin ng mga taong nakapaligid sa kanya. May nanlaki ang mata at dahan-dahang lumingon sa paligid. Nasa meeting ka? Tumikhim si Ethan. Oo, at kasama ko ang ilang investors at si Lola. Napangiwi si Denise. Patay. At doon niya napagtanto, baka ito na ang pinakakahiyahiyang araw ng buhay niya. Tahimik na napatingin si Denise kay Ethan habang unti-unting napayuko dahil sa kahihiyan. Si Ethan naman ay napahawak sa sentido, habang ang ibang empleyado sa conference room ay pigil na pigil ang pagtawa. Ang iba'y halatang gustong mag-record ng pangyayari pero takot kay Ethan. Miss Villamor, madiin na sabi ni Ethan, gamit ang opisyal niyang CEO voice. Labas! Ngayon na! Para siyang robot na tumangwat dahan-dahang lumabas ang conference room. Ramdamang init sa pisngi niya dahil sa matinding hiya. Pero bago pa niya maisara ang pinto, humabol pa ng tanong si Lola Dolores. Iha, papaano kung hindi maibalik ng apo ko ang virginity mo? Nagtawanan ng lahat at parang gusto na lang niyang mahimatay. Mabilis siyang tumakbo. Pagdating niya sa desk niya, bumagsak siya sa upuan. Tinakpan ang muka at huminga ng malalim. Bakit ba kasi ako naniwala kila Jessa? Reklamo niya sa sarili. Saktong dumaan sila Jessa at iba pa nilang kaibigan sa office at agad siyang nilapitan. Denise, anong ginawa mo sa conference room? Tanong ni Jessa. Pigil ang tawa. Pinatigil muna ni Sir Ethan ang meeting. Baka matanggal ka na sa trabaho. Lalong nanlumo si Denise. Ewan ko, nadala lang ako sa usapan niyo kanina eh. Si Kevin na isang bakla at isa sa mga close friends nila sa opisina ay natawa. Denise,
Hindi mo ba alam na biro lang yung sinabi namin? Ang virginity hindi nakukuha sa halik lang. Seryoso ka bang naniwala ka doon, Day? Napanganga si Denise. Hindi. Sabay-sabay silang napabuntong hininga. Grabe ka naman, girl. Napaka-pure mo talaga. At sa hindi kalayuan, lumabas si Ethan sa conference room. Diretso ang tingin sa kanya. Halos matunaw siya sa kinauupuan niya. Miss Villamor, sa office ko, ngayon. Napakapit siya sa mesa niya. Baka ito na to. Baka matanggal na ako. Baka naman hindi. Bulong ni Jessa. May malanding ngiti. Baka gusto ka lang niyang singilin. Jessa! Pero wala na siyang magawa. Kailangan niyang harapin ang consequence ng kanyang pagka-inosente. Tahimik si Denise habang naglalakad papunta sa opisina ni Ethan. Pakiramdam niya'y bawat hakbang ay papalapit sa tiyak na kamatayan. Pigil-pigil niyang kaba habang nasa harap na ng pinto. Kaya mo to, Denise. Huminga ka lang. Baka naman hindi siya galit. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pagpasok niya, nakita niyang nakatayo si Ethan sa tabi ng malaking bintana ng opisina. Nakasandal sa kamay ang noo. Halatang pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari. Sa mesa niya, may isang baso ng tubig. Halatang kailangan niya ng pampakalma matapos ang eskandalo sa conference room. Tumingin siya kay Denise. Seryoso ang muka. Umupo ka. Utos nito. Dahan-dahang umupo si Denise pero nananatili siyang tuwid na tuwid sa kinauupuan niya. Parang estudyanteng dadalhin sa principal's office. Anong pumasok sa isip mo, ha? Malamig na tanong ni Ethan. Bakit ka pumasok sa conference room na may dalang ganyang klaseng akusasyon? Akala ko po kasi... Umubo siya't nag-iwas ng tingin. Nakinig lang po ako sa usapan nila, Jessa. At akala ko, totoo. Di ba noong nadapa po ako nahalikan ko po kayo? Sumandal si Ethan sa kanyang upuan at napapikit. So, naniwala kang nawawala ang virginity ng isang babae sa isa lamang halik? Hindi na po ngayon. Napangiwi siya. Napabuntong hininga si Ethan. Ang problema kasi, hindi lang akong nandun. Pati investors. At ang lola mo? Sabat ni Denise. Halos hindi makatingin sa kanya. Natahimik si Ethan. Napatingin siya kay Denise at halatang nagpipigil ng kung anong emosyon. Hanggang sa... You're unbelievable, Denise! Natatawang sambit nito. Nanlaki ang mata ni Denise. Sir? Hindi na mapigilan ni Ethan. Mula sa seryosong CEO, ngayon ay isang lalaking pilit na pinipigilan ng kanyang tawa. Napailing to. Napahawak sa sentido at tuluyang napahalakhak. Denise, akala ko sanay na ako sa kawirduhan mo pero iba kang talaga. Nanlaki ang mata ni Denise. So, hindi niyo po ako tatanggalin? Umiling si Ethan. May natitirang ngiti sa labi. Ano namang dahilan ko para tanggalin ka? Dahil lang sa isang halik? O dahil sa'yo, muntik nang mahimatay sa kakatawa si Lola? Napalunok siya. Galit po ba siya? Napailing si Ethan. Sa totoo lang, natutuwa pa nga siya sa'yo eh. Sabi niya matagal na raw siyang hindi nakakakita ng isang babae na kasing inosente mo. Dahil doon, bumalik ang normal na kulay sa mukha ni Denise. So, okay na po tayo? Tumayo si Ethan at lumapit sa kanya. Napaatras siya ng bahagya. Mas lalong lumakas ang kabog ng puso niya nang yumuko ito. Ang mukha nila'y ilang pulgada lang ang pagitan. Isang tanong lang, Denise. Bulong niya. Kung sakali bang halikan kita ulit, mas lalo mo bang ipaglalaban ang virginity mo? Nanlaki ang mata niya. Anong ibig niyong sabihin? Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, tumayo na ulit si Ethan at tumawa ng mahina. Balik ka na sa trabaho mo. Tumayo agad si Denise. Tinakpan ng namumulang mukha at lumabas ng opisina nang hindi na lumilingon.
Paglabas ni Denise mula sa opisina ni Ethan, pakiramdam niya ay parang sinabugan ng konfeti ang buong katawan niya. Pero imbis na saya, kahihiyan ang bumalot sa kanya. Bakit parang ako ang naloko sa nangyari? Bulong niya sa sarili habang mabilis na naglakad pabalik sa desk niya. Pagkaupo niya, agad siyang sinalubong ng malalandi at nag-uusisang tingin nila Jessa at Kevin. Hoy, ano nangyari sa loob? Tanong ni Jessa at agad na nakasampa sa mesa ni Denise. Sinauli na ba ni boss ang virginity mo? Jessa! Napahampas siya sa kaibigan. Tumigil ka na nga sa pang-asar sa akin. Tumawa lang si Kevin. Pero seryoso, ano bang sabi ni Boss Ethan? Lumingali nga muna si Denise saka siya yumuko at bumulong. Hindi raw ako tatanggalin. Oh my gosh! Buti na lang! Sigaw ni Jessa. Akala ko talaga matatanggal ka sa ginawa mo kanina. Pero agad ding sinundan ni Denise. Pero tinanong niya ako kung paano kung halikan niya ulit ako. Biglang natahimik ang dalawa. Halos sabay silang napanganga. Teka nga, ani Kevin. Tumigil sa pagtipa sa keyboard. Tinanong niya yan, Day? Oo. Napahugot siya ng hininga. At ewan ko ba, pero parang flirting yun, gaga! Halos pasigaw na bulong ni Jessa. Shoota! Nilalandi ka ng boss natin? Hindi kaya! Mariing tanggi ni Denise, pero ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Baka naman joke lang yun. Pero bago pa siya makasagot ulit, biglang nag-pop up ang isang email sa computer niya. Napakagat siya sa labi, habang si Jess at Kevin pasimpleng sumilip sa screen niya. Denise, ano yan? Bulong ni Jessa pero halatang nanginginig sa kilig. Hindi alam ni Denise kung matutuwa o mas lalo pang malulunod sa kahihiyan. Halos hindi maigalaw ni Denise ang mouse habang nakatitig sa email ni Ethan. Uy! Buksan mo na! Gigil na bulong ni Jessa, nanginginig sa kilig. Baka naman prank lang ito. Nanginginig ding sagot ni Denise habang dahang-dahang nag-click. Pagbukas niya, halos bumagsak ang panga niya. Denise, since mukhang seryoso ka sa pagkawala ng virginity mo, siguro kailangan natin itong pag-usapan ng mas maayos. Meet me at Cafe Luna after work. Don't be late. Oh my goodness! Sabay na reaksyon nila Jess at Kevin habang pinapasa-pasa ang monitor ni Denise na parang isang sagradong papel. Ano to? Date? Halos tumili si Jessa. Baka naman disciplinary meeting lang. Mahinang sagot ni Denise, pero halata sa mukha niya na hindi siya sigurado. Disciplinary meeting? Sa cafe, Day? Sa labas ng office? Balik ni Kevin, nakaangat ang kilay. Ganyan na ba ngayon ang HR protocols? Papaano kung gusto niya lang akong sermonan? O kaya, gusto kanyang pakasalan? Bulong ni Jessa sabay pisil sa balikat ni Denise. Jessa, ano ka ba? Sigaw ni Denise dahil sa pang-aasar ng dalawa. Pero kahit na anong sabihin niya, hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Ano nga ba talagang gusto ni Ethan? At bakit parang gusto niyang malaman? Bahala na. Mag-aalas 6 na ng gabi at nakatayo si Denise sa harap ng Cafe Luna. Pinipilit kalmahin ng sarili. Okay Denise, hindi to date ha. Disciplinary meeting lang to. Wala kang dapat ipag-alala. Pero kahit ilang beses niyang ulitin sa sarili, hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng puso niya. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Ethan sa isang table sa may bintana. Suot pa rin ito ang puting long sleeves niya, pero nakalaylay na ang necktie. Mukha siyang pagod pero hindi niya maitatangging gwapo pa rin to. Lumunok siya ng kabat lumapit. Boss? Tumingin to sa kanya at sumandal sa upuan. Nakataas ang isang kilay. Umupo ka, Miss Virginity. Sir naman! Bulong sigaw niya. Namula agad ang mukha. Huwag niyo namang sabihin yan dito. Napangiti si Ethan bago tumawag ng waiter. Anong gusto mo? Kahit iced coffee na lang po.
Habang nag-order si Ethan, hindi maiwasang mapatingin si Denise sa kanya. Bakit kaya siya sumunod dito? Dahil lang ba sa utos nito? O dahil gusto rin niyang malaman kung ano bang meron? Pagkaalis ng waiter, tumingin si Ethan sa kanya. Seryoso. So, gusto mong ibalik ko ang virginity mo? Sir? Napatingin siya sa paligid, pero buti na lang at walang ibang nakarinig. Tumawa si Ethan at umiling. Okay, let's be serious. Humingi ito ng malalim bago nagsalita. Denise, alam kong inosente ka, pero gusto kong itanong, alam mo ba talaga kung papaanong nawawala ang virginity? Napakagat siya sa labi. Noong una, akala ko po sa halik, pero sabi nila Jessa hindi pala. Good! Tumango si Ethan. Kasi kung hindi, baka mas marami ka pang hihingiin na ibalik sa akin. Nanlaki ang mata ni Denise. Anong ibig niyong sabihin? Tumagilid ang ngiti ni Ethan, saka siya tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Denise. Kasi kung sa halik lang, ang ibig sabihin nun doble ang atraso mo sa akin. Ha? Pero bago pa siya makapagtanong, may lumapit na waiter at inabot ang order nila. Nang umalis to, sumandal si Ethan sa upuan at ngumiti. Sabihin na lang natin hindi lang ikaw ang nawalan kanina. At doon lang bumalik sa isip ni Denise ang nangyari kanina sa hallway. Ang pagbagsak niya, ang accidental kiss nila. At ang mainit na tingin ni Ethan bago ito umatras. Wait! Napahawak siya sa bibig niya, habang unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ng lahat. Boss! Oo. Diretso ang tingin ni Ethan sa kanya, puno ng panunukso. Kung sa halik nga nagsisimula ang pagkawala ng virginity, di parehas na tayong walang virginity ngayon. At sa pangalawang pagkakataon ngayong araw, gusto na namang lumubog ni Denise sa lupa. Pareho na tayong walang virginity ngayon. Nag-e-echo ang boses ni Ethan sa utak ni Denise habang nakatitig siya rito. Nanlalaki ang mga mata. Boss, huwag niyo ang sabihin yan na para bang... Napalunok siya. Hindi alam kung paano tatapusin ang sentence niya. Parang may nangyari talaga. Tumingin lang si Ethan sa kanya hawak ang baso ng kape. Wala naman talagang nangyari, di ba? Napangiwi si Denise. Oo naman. So bakit namumula ka? Ha? Hindi ako namumula. Tinakpan niya ang pisngi niya na obvious na namumulang parang hinog na kamatis. Umiling si Ethan, natatawa. Ang dali mo talagang asarin, ano? Inubos niya ng iced coffee niya ng isang bagsakan at pilit na hindi tinitingnan si Ethan. Pero hindi niya maiwasang magtaka. Bakit siya nandito? Bakit siya nag-effort na kausapin siya pagkatapos ng eskandalo sa office? At higit sa lahat, bakit hindi siya galit? Denise, seryosong tawag ni Ethan dahilan para mapatingin siya rito. Tumingin itong diretsyo sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng panunukso sa mata nito, kung hindi isang bagay na mas malalim. Hindi kita tinawag dito para asarin lang. Umayos ito ng upo. Gusto lang kitang tanungin. Gusto mo bang halikan ulit ako? Ano? Halos mabulunan siya sa natitirang yelo sa inumin niya. Boss, ano bang klaseng tanong yan? A simple yes or no. Itinaas nito ang kilay. Gusto mo ba o hindi? Nag-init ang pisngi niya. Bakit mo naman naisip yan? Napangisi si Ethan. Kasi mukhang hindi mo pa rin ako kayang tingnan nang hindi namumula. At doon lang napansin ni Denise. Mula kanina, puro iwas siya ng tingin. Puro pagtikom ng labi. Puro pigil sa sariling emosyon. Dahil ba gusto nga niya? I see. Tumayo si Ethan. Isinuot muli ang coat niya. O sige, tama na muna to. Hatid na kita. Ha? Saan? Pauwi syempre. Tumingin to sa kanya. Nakangisi. Unless, gusto mong sa kondo kita ihatid? Boss! Tumawa lang si Ethan at naglakad palabas ng cafe. Habang si Denise, sumunod na lang.
habang nanlalambot pa rin ang mga tuhod. Bakit ko nga ba siya sinamahan ulit? Ito ang paulit-ulit na tanong ni Denise sa sarili habang nasa loob siya ng kotse ni Ethan. Tahimik lang siya sa passenger seat. Pilit na hindi tinitingnan ng lalaking kasalukuyang nakatutok sa pagmamaneho. Pero hindi rin niya maiwasang mapatingin. Suwabe ang kilos ni Ethan. Isang kamay sa manibela habang isa'y nakapatong sa bintana. Ang suot nitong coat kanina'y nakapatong na lang sa likod ng upuan. At bahagyang nakabukas ang top buttons ng long sleeves niya. Sapat para makitang matipuno nitong dibdib. Nag-enjoy ka ba? Tanong nitong bigla, hindi lumilingon sa kanya. Napalunok siya at pilit na itinakip ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Alin? Ang meeting natin. May bahagyang panunukso sa boses nito. Napakagat siya sa labi. Hindi siya sigurado kung anong isasagot. Sa totoo lang, oo. Pero hindi niya pwedeng sabihin yon, di ba? Okay lang naman. Sagot niya sa pinaka-neutral na boses na kaya niya. Napangisi si Ethan. Okay lang? Ganun lang? Ano bang gusto mong sabihin ko? Wala naman, sabi nito. Pero ramdam niyang may pinaplano na naman tong kalokohan. Pero kung gusto mong ulitin... Boss! Tumawa lang ito ng mahina pero hindi na siya kumontra. Ilang minuto pang lumipas bago sila dumating sa apartment building niya. Nang huminto ang sasakyan, nagmadali siyang tanggalin ang seatbelt. Sige boss, salamat sa ride, sabi niya habang mabilis na bumababa. Pero bago pa siya tuluyang makatakbo, bumukas ang pinto ni Ethan at lumabas din to. Teka, ihatid kita hanggang sa pinto. Nanlaki ang mata niya. Ha? Hindi na! Kaya ko na! Delikado sa gabi. Baka may mang trip pa sa'yo. Sagot nito. Kaswalang ang tono. Baka mamaya may humalik sa'yo dyan. Ayaw mo nun, di ba? Napalunok siya. Tumigil ka nga! Pero wala na siyang nagawa. Sumabay nga ito sa kanya paakyat hanggang makarating sila sa pintuan ng unit niya. Tumayo lang si Ethan sa harap niya. Nakataas ang isang kilay. So, safe ka na? Oo, boss. Sige na, uwi ka na. Pero imbis na umalis, biglang tumagilid ang ulo ni Ethan at lumapit ng bahagya. Alam mo, naisip ko lang. Anong naisip mo? Dumikit siya sa pintuan, kinakabahan. Kung sa halik nagsisimula ang pagkawala ng virginity mo, bumaba ang boses nito, naging mas mabagal, mas matalim. Ano kayang mangyayari kung gawin natin ulit? Halos manigas ang buong katawan niya. Boss, hindi ka nakakatawa. Ngumiti lang si Ethan. Pero sa halip na halikan siya, itinukod lang itong isang kamay sa gilid ng mukha niya. Tinutokso siya ng husto. Joke lang, bulong nito, bago tumalikod. Matulog ka na, Miss Virginity? At bago pa siya makasagot, nakapasok na ito sa elevator at naiwang namumula at tulala si Denise. Pero ang mas malaking problema, bakit parang gusto niyang malaman kung paano nga ba talagang nawawala ang virginity? Makalipas ang ilang araw, hindi makapag-focus si Denise sa trabaho. Kahit anong pilit niyang mag-type sa keyboard, ang utak niya ay stuck pa rin sa nangyari kagabi. Ano kayang mangyayari kung gawin natin ulit? Joke lang. Napahawak siya sa pisngi niyang namumula na naman. Ano ba itong iniisip ko? Bulong niya sa sarili. Hindi ko gusto si Boss Ethan. Hindi. Pero parang hindi siya naniniwala sa sarili niya. Hoy girl, kumalma ka. Biglang sumulpot si Jessa sa tabi niya. May dala pang kape. Kanina ka pa namumula. Ano ba yan? Naaalala mo na naman ba si Boss? Hindi oh. Mabilis niyang sagot. Pero sablay ang pagsubo niya ng tinapay. At halos mabulunan siya. Kinindatan siya ni Jessa. So may something talaga. Spill the tea. Wala nga. Umiling siya ng mariin. Matapos naming mag-cafe, hinatid niya lang ako tapos tinukso niya ulit ako. Ganun lang. Tinukso ka o tinukso mo yung sarili mo? Singit ni Kevin na biglang lumapit. Ano bang mga problema niyo? Inis niyang bulong.
pero halata sa boses niyang kaba. Hindi ko gusto si Boss Ethan, okay? Aha? Tumango si Kevin ng may halong panunukso. O sige, sabihan nating hindi mo siya gusto. Pero paano kung gusto ka niya? Napatigil si Denise. Ha? Ano bang mga pinagsasasabi niyo? Think about it, girl, sabi ni Jessa. Bakit kanya inaya sa cafe? Bakit hindi kanya pinagalitan sa ginawa mo? Bakit siya mismo ang nag-offer na ihatid ka? Napalunok si Denise. Mabait lang siya siguro. Oh, baka naman gusto ka niya, sabi ni Kevin nang nakangisi. At ang panunokso niya sa'yo, paraan niya para malaman kung paano kang magre-react. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi yun posible. Pero bago pa siya makapag-isip pa ng sagot, biglang may dumaan sa likod nila. Miss Villamor. Napapitlag silang tatlo. Lahat ng dugo sa katawan ni Denise ay dumiretso sa ulo niya nang makita kung sinong tumawag sa kanya. Si Ethan. Nakatayo ito sa likod nila. Naka-crisp na itim na suit, may hawak na folder. Malalim ang tingin nito sa kanya. Tila ba may gustong sabihin. Sir? Sa office ko, ngayon. At pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod na ito at naglakad papunta sa opisina niya. Si Denise naman, naniga sa kinauupuan niya. Oh my goodness, bulong ni Jessa. Girl, baka this is it? Baka tanggalin na ako? Oh, baka naman. Gumisi si Kevin. Ready na siyang ibalik ang virginity mo. Kevin naman eh. Pero kahit na anong sigaw niya, hindi niya maalis ang kaba at kilig sa puso niya habang dahan-dahan siyang tumatayo. Sa bawat hakbang papunta sa opisina ni Ethan, pakiramdam ni Denise ay parang may slow motion effect ang paligid. Ang tibok ng puso niya, parang may marching band sa loob ng dibdib niya. Bakit ba ako kinakabahan? Wala naman tong ibig sabihin, di ba? Sigaw niya sa isip niya habang dahan-dahang pinihit ang doorknob. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakasandal si Ethan sa gilid ng kanyang mesa. Hawak ang folder na tila ba matagal nang hinihintay ang pagdating niya. Close the door. Napalunok si Denise pero sinunod siya. Sir, ano pong kailangan nyo? Pilit niyang pinapanatili ang normal niyang boses. Kahit naramdam niyang nanginginig siya sa kaba. Itinaas ni Ethan ang folder at tinapik yon gamit ang daliri. May ipapakita lang ako sa'yo. Lumapit siya ng bahagya. Sinubukang basahin ang nakasulat sa papel na nakalabas mula sa folder. Pagkakita niya, nanlaki ang mata niya. What? Letter of resignation? Tumango si Ethan. Tila ba kalmado lang. Mukhang gusto mong mag-resign na. Tama ba ako? Ha? Kailan ko naman po sinabi yan? Halos pasigaw niyang tanong. Itinukod ni Ethan ang kamay sa mesa at tinitigan siya. Isang nakakalokong ngiti ang nasa labi nito. Well, pagkatapos ng eskandalo sa conference room, ang paglabas natin kagabi at ang halos araw-araw mong pamumula tuwing nakikita ko. Itinagilid niya ang ulo. Hindi ba't parang gusto mo nang lumayo sa akin? Hindi po! Mabilis niyang sagot pero napahinto siya. I mean, hindi ko po alam. Umiling si Ethan at tumayo ng diretsyo. Lumapit ng bahagya sa kanya. Denise, gusto kitang tanungin ng direkta. Ano po yun? Nagsalubong ang tingin nila. Wala na ang biro sa mukha ni Ethan. Ngayon, para siyang isang CEO na seryosong tinatanong ang empleyado niya. Gusto mo bang lumayo sa akin? Nanlaki ang mata ni Denise. Ha? Kasi kung gusto mong lumayo, tinitigan siya ni Ethan at unti-unting lumapit. Ngayon pa lang, tatapusin ko na ang pang-aasar ko sa'yo. Hindi na kita bibigyan ng rason para mamula. Hindi na kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. Dumikit siya sa pinto. Hindi makagalaw. Sir, hindi naman po sa ganun. Pero kung hindi ka lalayo, lumapit pa si Ethan. Ngayon ang mukha nila ilang pulgada na lang ang pagitan. Ibig sabihin, gusto mong manatili.
Napalunok si Denise. Anong ibig mo sabihin? Tumigil si Ethan sa harapan niya. Isang malalim na ngiti ang lumabas sa labi nito. Ibig sabihin, gusto mo rin ako. Napatigil ang mundo ni Denise. Ano? Ngumiti si Ethan at bumaba ang boses. Denise, gusto mo ba ako? Para siyang na-freeze sa tanong ni Ethan. Ang utak niya, nag-short circuit. Ang puso niya, parang drum na walang tigil sa pagbayo. Anong klaseng tanong ba yan, sir? Pilit niyang umiwas ng tingin pero huli na. Nasa harapan niya na ang pinakamalaking tanong ng buhay niya. Isang simpleng tanong lang, sagot ni Ethan. Bahagyang nakangiti pero may seryosong titig. Yes or no? Bakit po ba big deal to? Bulong niya. Pilit na pinipigilan ng sarili. Isa lang naman akong empleyado sa kumpanya niyo, hindi naman tayo Hindi mo ba nararamdaman yon, Denise? Putol ni Ethan sa kanya. Lumapit pa ng bahagya. Sa tuwing nandito ako, hindi mo ba napapansin kung papaano kang hindi makatingin ng diretsyo? Paano kang mamumula sa simpleng tingin o biro ko? O papaano ka palaging kinakabahan kapag nandito ako? Hindi po, bulong niya. Pero ni siya mismo, hindi kumbinsido sa sagot niya. Ngumiti si Ethan, saka yumuko ng bahagya. Kung hindi mo ako gusto, bakit hindi mo ako tinutulak palayo ngayon? Napatigil siya. Oo nga no, bakit nga ba hindi? Kung hindi niya ito gusto, dapat itinutulak niya na ito ngayon pa lang. Dapat, hindi siya namumula. Hindi siya kinakabahan. At hindi siya nakadikit sa pinto na parang natrap sa isang sitwasyong hindi niya alam kung paano tatakasan. Pero wala siyang ginawa. At doon niya na-realize. Oh my goodness! Napangiti si Ethan. Napapikit si Denise at dahan-dahang napahawak sa noo niya. Hindi pwede to. Ayoko. Ayaw mo? Nagtaas ng kilay si Ethan. Oo, natatakot ka lang na aminin. Dahan-dahang bumagsak ang balikat ni Denise. Hindi na alam ang gagawin. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bulong niya. Huminga ng malalim si Ethan at umatras ng bahagya. Binigyan siya ng espasyo. Okay, hindi kita pipiliting sumagot ngayon. Nag-angat siya ng tingin. Ngumiti si Ethan pero ngayon halatang may konting lambing sa mata niya. Pero bibigyan kita ng oras. Para saan? Para tanggapin na gusto mo rin ako. Napatulala lang siya kay Ethan, pero bago pa siya makasagot, kinuha na nito ang folder ng resignation letter na ginawa lang pala nitong panakot at tinapik yun sa mesa. Balik ka na sa trabaho mo, Miss Villamor. Sabi nito, nakangisi. Maghihintay na lang ako sa sagot mo. At sa ikatlong beses sa loob ng ilang araw, gusto na naman niyang lumubog sa lupa. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya kayang itanggi ang totoo. Nakalabas na si Denise sa opisina ni Ethan, pero hindi pa rin siya makagalaw. Parang iniwan niya ang kaluluwa niya ron, kasamang pagkalito niya sa lahat ng nangyayari. Paano ko ba napunta sa ganitong sitwasyon? Bulong niya sa sarili habang nakasandal sa dingding. Hawak ang dibdib niyang hindi mapigilan sa mabilis na pagtibok. Hoy! Biglang lumitaw si Jessa sa tabi niya. Sabay hila sa kanya pabalik sa desk niya. Anong nangyari sa loob? Bakit ganyan ang itsura mo? Girl, hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Bulong niya habang napaupo. OMG, tinanong ka na ba niya kung gusto mo rin siya? Sabat ni Kevin na biglang sumulpot sa kabilang side niya. Napatulala lang si Denise. Paano mo nalaman? Nagkatinginan sila Jess at Kevin bago sabay na sumabog sa kilig. Ay! Shit! Kasi alam na. Gusto ko nga ni Boss Ethan. Tili ni Jessa. Halos mangalog sa upuan niya. Hindi ko pa rin naman sigurado. Tanggi niya. Pero ramdam niyang wala na siyang panlaban. So, anong sagot mo sa kanya? Tanong ni Kevin, nakangisi. Napabuntong hininga si Denise at napayuko sa desk niya. Wala. Binigyan niya ako ng oras para mag-decide.
Nagkatinginan ulit ang dalawa. Aba. CEO move ha? Sabi ni Kevin. Gusto niya na ikaw mismo ang umamin. Anong plano mo? Tanong ni Jessa. Sinisilip ang mukha ni Denise. Tatanggapin mo na gusto mo na rin siya? Hindi ko alam. Frustrated niyang sagot. Tinakpan ang mukha. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Dahan-dahan siyang napatingin sa office ni Ethan. Lalo akong nalilito kapag kasama ko siya. At sa hindi kalayuan, sa loob ng opisina, si Ethan ay tahimik lang na nakatayo sa harap ng bintana. Hawak ang tasa ng kape ngunit hindi niya maiwasang sumulyap sa isang direksyon. Kay Denise. At isang malalim na ngiti ang lumitaw sa labi niya. Malapit na rin niyang aminin. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko na lang maghintay. 3 araw na. 3 araw na simula nang bigyan siya ni Ethan ng oras para magdesisyon. At 3 araw na rin simula nang biglang dumistansya ito sa kanya. Bakit parang ako yung iniiwasan? Bulong ni Denise habang nakaupo sa desk niya. Nakatitig sa pintuan ng opisina ng CEO. Dati, kahit wala siyang kailangan dumadaan ito malapit sa area nila. Minsan tatawagin siya. Minsan naman, basta na lang siyang tinititigan ng may panunukso. Pero ngayon, wala. Ni isang tingin, ni isang biro, ni isang random na dahilan para landiin siya. Wala. Girl, may ginawa ka bang masama? Tanong ni Jessa. Napansin ang matagal niyang pagtitig sa opisina ni Ethan. Wala naman, sagot niya. Pero parang siya mismo hindi sigurado. Baka busy lang? Busy na biglang hindi ka pinapansin? Singit ni Kevin, nagtaas ng kilay. Medyo off yan, girl. Ano bang huling pinag-usapan niyo? Napakagatlabi si Denise. Binigyan niya nga ako ng oras para mag-decide kung gusto ko rin ba siya. Sabay na bumagsak ang panga nila Jessa at Kevin. What? Halos sabay nilang sigaw. Hindi mo pala kagad sinagot? Ano ka? Bato? Hoy, hindi ko naman pwedeng basta sagutin yun. Depensa niya. Kailangan ko namang pag-isipan, di ba? O edi yan na ang sagot kung bakit lumayo siya. Sabi ni Kevin, umiiling. Baka naman na-offend siya kasi hindi mo agad sinagot. Alam mo namang gwapo yun, di ba? Siguro hindi sanay na hindi pinapansin o binibigyan ng sagot. Biglang bumagsak ang balikat ni Denise. Shoota, ako bang may kasalanan? Napatingin siya ulit sa opisina ni Ethan. Wala siyang makita sa loob, pero ramdam niyang naroroon to. At doon niya napagtanto, ayaw niyang hindi siya pinapansin ni Ethan. Ay putik! Napalunok siya at napakapit sa desk. Nagkatinginan ulit sila Jess at Kevin. Ayan girl, mukhang may realization si bakla. Dahan-dahang tumayo si Denise. Saan ka pupunta, Day? Tanong ni Kevin. Huminga siya ng malalim. Sa opisina niya. OMG! Halos kiligin si Jessa. Go na yan, sabihin mo na girl. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Dumiretso siya sa opisina ni Ethan at malakas na bumukas ang pinto. Napako sa kinatatayuan si Denise. Hindi pala nag-iisa si Ethan. Sa harapan niya, sa mismong opisina nito, ay may isang magandang babaeng nakaupo sa couch. Mahaba ang buhok, perpektong naka-makeup at suot ang isang eleganteng beige na dress. Mukha itong isang model o isang executive na may matinding presence. At ang mas lalong nakababahala kay Denise, parang malalim ang pinag-uusapan nila ni Ethan. Denise? Nagtaas ng kilay si Ethan. Halatang nagulat sa biglaan niyang pagsulpot. Tumingin ang babae sa kanya't bahagyang ngumiti. Oh, siya ba si Miss Villamor? Tanong nito. Malambing ang boses ngunit may bahagyang sukat. Nagkatinginan sila ni Ethan saglit bago ito sumagot. Yeah, she's one of my employees. Napapitlag si Denise. One of my employees? Bakit parang biglang lumayo ang trato nito sa kanya? Oh! Tumangwang babae sa kamuling umiti kay Denise. Nice to meet you, Miss Villamor. I'm Camille Rodriguez.
Nanlaki ang mata ni Denise. Rodriguez? As in, Rodriguez Group of Companies? Tumango ang babae. Yes, my family owns it. Napalunok si Denise. Ang Rodriguez Group of Companies ay isa sa pinakamalalaking business empire sa bansa. Ibig sabihin ng babaeng nasa harapan niya, hindi lang basta sino. Isa itong bigating businesswoman na may koneksyon kay Ethan. Biglang nanikip ang dibdib niya pero hindi niya alam kung bakit. Anong ginagawa mo rito, Denise? Tanong ni Ethan. Bumalik ang malamig nitong tono. Para siyang tinamaan ng reality check. Tama, nandito siya para itanong kung bakit ito umiiwas sa kanya. Pero ngayon, kailangan pa ba niyang itanong yun? Kita naman niya. Oo, wala. Wala naman, sir. Pilit niyang iniiling ang sarili. Pinipilit ngumiti. May itatanong lang sana ako pero mukhang busy po kayo. I'll just come back later. Pero bago pa siya makatalikod, muling nagsalita si Camille. Oh, don't worry, we're just catching up. Napatingin si Denise kay Ethan pero hindi ito nagsalita. Hindi niya alam kung tama ang iniisip niya, pero parang may kakaiba sa atmosphere sa pagitan nila. Ganun ba? Pilit na ngumiti si Denise. Sige po, enjoy catching up. At bago pa siya tuluyang mawalan ng composure, mabilis siyang lumabas ng opisina. Pagkarating sa desk niya, agad siyang napaupo at napayuko. Shucks, bakit ang sakit sa dibdib? Hindi niya alam kung bakit pero parang gusto niyang umiyak. Simula nang makita niyang may ibang kasama si Ethan, hindi na mapakali si Denise buong araw. Kahit anong pilit niyang ituon ang isip sa trabaho, bumabalik pa rin ang eksena sa opisina ni Ethan. Si Camille, ang ngiti nito, ang paraan ng pagsulyap nito kay Ethan, ang malamig na ekspresyon ni Ethan sa kanya. At higit sa lahat, bakit ang sakit sa dibdib niya? Girl, anong problema mo? Tanong ni Jessa habang sumusubo ng sandwich. Kanina ka pa tulalay dyan. Parang gusto mong magalit pero hindi mo alam kung kanino. Ha? Wala. Mabilis niyang sagot pero hindi na siya nilubayan ni Kevin. Teka, hindi kaya may kinalaman yan sa pagpunta mo sa opisina ni Boss Ethan kanina? Biglang napatingin si Denise sa kanya. Anong alam mo ron? Nagkatinginan sila Jess at Kevin bago sabay na tumawa. Huhulaan ko, sabi ni Jessa. Nagpunta ka sa opisina niya para itanong kung bakit siya umiiwas sa iyo. Pero pagdating mo, may babae siyang kasama. Kaya't hindi mo na ituloy ang tanong mo kasi nasaktan ka. Nanlaki ang mata ni Denise. Paano mo nalaman? Just me you, girl. Obvious ka. Sagot ni Kevin. Kita sa mukha mong nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos, no? Sigaw niya. Pero sa loob-loob niya. Shit, nagsiselos nga ba ako? Biglang tumunog ang intercom. Miss Villamor, please report to the CEO's office. Napahinto siya. Napatingin siya sa dalawa niyang kaibigan, na ngayon ay parehong may malalaking ngiti sa mukha. Oh my goodness, bulong ni Jessa. Magkausap na naman sila ni Camille kaya niya ako ipapatawag. O baka naman mag-e-explain na siya. Sabat ni Kevin. Huminga ng malalim si Denise bago tumayo. Wala akong pake. Wala akong mararamdaman. Trabaho lang lahat ng to. Pero kahit na anong sabihin niya sa sarili, hindi niya maitatanggi ang puso niya ay hindi lang basta bumibilis. Sumisigaw to ng emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Sa bawat hakbang papunta sa opisina ni Ethan, pilit na pinapakalma ni Denise ang sarili. Trabaho lang to. Wala akong dapat maramdaman. Pero bakit parang kumikirot ang dibdib niya tuwing naaalala niyang babae sa opisina ni Ethan kanina? Pagbukas niya ng pinto, inabutan niya si Ethan na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya, halatang may malalim na iniisip. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Dahan-dahang humarap si Ethan. Wala nang nakakalokong ngiti o ang mga tingin nitong puno ng panunukso. Seryoso lang ang mukha nito. Parang may gustong ipaliwanag. Yeah, umupo ka. Nag-aalangan siyang lumapit pero sinunod niya to.
Tahimik ang opisina. Hindi tulad ng dati na parang may bahagyang tensyon sa pagitan nila na may halong laro. Ngayon, iba na. May bigat. Bakit po ako nandito? Tanong niya. Hindi makatingin ng diretsyo. Tumikhim si Ethan at dumiretso sa punto. Alam kong nagtataka ka kung bakit kasama ko si Camille kanina. Napalunok siya. Oo. At mukhang may iniisip ka kung anong tungkol sa kanya. Mabilis siyang umiling. Wala naman po. Napangiti si Ethan pero halatang hindi ito naniniwala. Denise, kita sa mukha mo. Hindi ka marunong magsinungaling. Napapikit siya sa hiya. Okay, fine. Aaminin ko. Nagulat lang ako kasi parang close kayo. Tinitigan siya ni Ethan. And? Huminga siya ng malalim. And hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Dahan-dahang lumapit si Ethan sa kanya. Dahilan para mapaatras siya ng bahagya. Gusto mo bang malaman? Napakapit siya sa armrest ng upuan niya. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Ethan ang mesa. Bahagyang yumuko para mas lumapit sa kanya. Denise, nagseselos ka ba? Nanlaki ang mata niya. Hindi! Sigurado ka? Oo! Then bakit mo ako iniiwasan simula nang makita mo siya? Hindi kita iniiwasan. Umiling si Ethan at dahan-dahang tumayo ng diretsyo. Saka bumuntong hininga. Si Camille ay isang childhood friend. Natigilan si Denise. Ha? She's like a sister to me. Nilagay ni Ethan ang kamay sa bulsa. And she was here to talk about business. That's all. Tahimik lang si Denise. At kung iniisip mong may kung ano sa amin, tumagilid ang ulo ni Ethan. May bahagyang ngiti sa labi. Mas gugustuhin kong malaman kung bakit ka affected. Napalunok siya. Hindi nga ako affected. Umiling si Ethan. Sinasabi mo lang yan pero kita naman sa kilos mo. Napapikit si Denise. At kung affected nga ako, ano naman? Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang sinabi niya yon. Pero lalo siyang nagulat sa sagot ni Ethan. Then ibig sabihin, nakuha ko ng sagot ko. Napadilat siya't napatingin sa kanya. Ha? Lumapit si Ethan. Tinapik ang mesa at ngumiti. Denise, hindi mo na kailangang magdesisyon pa. Dahil sa paraan ng reaksyon mo kanina? Dahan-dahang yumuko ito. Bahagyang lumapit sa mukha niya. Alam ko nang gusto mo rin ako. At doon niya napagtanto. Wala na siyang kawala. Napatigil si Denise. Parang biglang nag-slow motion ang mundo niya. At sa isang iglap, naririnig lang niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi! Mabilis niyang tanggi. Kahit napakiramdam niya ay obvious na ang totoo. Hindi ako. Talaga? Putol ni Ethan. Nakangisi habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. Gusto mong ulitin niyang sagot na yan, Miss Villamor? Nanlaki ang mata ni Denise. Anong ibig mong sabihin? Tumingin lang si Ethan sa kanya sa kadahan-dahang lumapit. Ngayon, ang pagitan nila'y halos wala ng espasyo. Sapat lang para maramdaman niya ang init ng katawan nito. Simple lang. Mahinang boses ni Ethan, bahagyang paos, parang isang lihim na bulong. Kung hindi mo ko gusto, bakit hindi mo pa rin ako tinutulak ngayon? Nanlaki ang mata ni Denise. Tama. Bakit nga ba hindi niya ito tinutulak? Dapat ngayon pa lang. Dapat matagal na. Tinapos na niya ang moment na ito. Pero hindi niya magawa. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Shit, gusto ko nga siya. Napangiti si Ethan. Halatang nabasa ang isip niya. Ayan, kita ko na. Sabi ko na nga be. Napakurap si Denise. Ha? Ano? Shit, gusto ko nga siya. Ginaya pa nito ang tono ng boses niya. Sabay ng isang nakakalokong kindat. Ganyan ang nasa isip mo, di ba? Boss! Natawa si Ethan at umatras ng bahagya. Kunwari binibigyan siya ng espasyo. Pero kita sa mukha nito ang panalo. Fine, sabi ni Ethan. Umupo sa gilid ng mesa. Nakataas ang isang kilay. Hindi na kita pipilitin pang umamin. Napatigil si Denise, naguguluhan.
Hindi. Tumango si Ethan. Kasi kahit hindi mo sabihin ng diretsyo, lumapit ito sa kanya at idinikit ang dulo ng daliri sa noo niya. Isang simple pero nakakalokong kilos. Alam ko na. Alam ni Denise ang matinding init sa pisngi niya. Hindi niya alam kung magagalit siya, mapapahiya o matutunaw na lang sa kinauupuan niya. Bakit ba ang kulit mo? Sigaw niya. Pilit na itinatanggi ang halatang obvious na. Ngumiti lang si Ethan. Kinuha ang coat niya at lumakad patungo sa pinto ng opisina. Kasi gusto kita. Simple lang. Natulala si Denise. Anong? Bago lumabas, huminto si Ethan at nilingon siya. Ngayon, ang tanong, kailan mo aaminin na gusto mo rin ako? At bago pa siya makasagot, lumabas na to. Iniwang tulala si Denise sa opisina nito. Teka lang! Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya maalis ang isang bagay sa isip niya. Si Ethan, gusto siya? At siya, kailan nga ba niya aaminin na gusto niya rin to? Buong gabing hindi makatulog si Denise. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Ethan. Kailan mo aaminin na gusto mo rin ako? Napahawak siya sa noo. Shit, aaminin ko na ba talaga? Alam na niyang sagot. Matagal na niyang alam. Kaya bakit pa ba niya patatagalin? Hindi na ako magpapakatanga. Buong lakas ng loob niyang tinext si Ethan at gusto niya itong makausap ng sarilinan. Kinabukasan, buong araw kinakabahan si Denise. Halos hindi siya makakain sa lunch. Hindi rin siya makapag-focus sa trabaho. Girl, ano na naman problema mo? Tanong ni Jessa. Para kang lalaban sa boxing mamaya ah. Mas malala pa, sabi ni Kevin. Mukhang magpapahayag ng feelings to. Napatingin lang si Denise sa kanila sabay lunok ng kaba. Shit, kinakabahan ako. Pero excited ka rin, diba? Bulong ni Jessa. Nakangiti. Napangiti rin siya kahit papano. Oo. Go girl! Sigaw ni Kevin. Ilaban mo na yan. Dumating ang 6:00 ng gabi. Pumunta na siya sa rooftop. Nakaabang na rin si Ethan. Nakasandal sa railings, hawak ang isang tasa ng kape. So? Ani Ethan. Tumingin sa kanya. Mukhang seryoso to, Miss Villamor. Huminga ng malalim si Denise. Oo, seryoso to. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi na umiwas ng tingin. Ethan, tinawag niya ito sa pangalan nito for the first time. Gusto rin kita. Nagtagpo ang mga mata nila. Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang pagtanggi. Ngumiti si Ethan sa kadahan-dahang lumapit. Matagal ko nang alam. Napangiwi siya. Alam ko, ang yabang mo kasi. Natawa si Ethan. At ngayon? Ngayon. Huminga ulit siya ng malalim. Aaminin ko na talaga. At sa hindi niya inaasahang pagkakataon, siya mismo ang lumapit at hinalikan si Ethan. Isang mabilis ngunit punong-puno ng emosyon na halik. Nanlaki ang mata ni Ethan. Halatang nagulat. Pero hindi ito nagtagal dahil hinawakan niya ang bewang ni Denise at hinila itong palapit. Tinugon ang halik na matagal na niyang hinihintay. Pagkatapos ng ilang segundo, naghiwalay sila. Parehong hingal. Damn! Bulong ni Ethan. Nakangiti. It's worth the wait. Natawa si Denise. Ramdam ang matinding init sa pisngi niya. Ibalik mo na ang virginity ko. Natawa si Ethan. Sabay yakap sa kanya. Too late. At doon niya napagtanto, wala nang bawian. Gusto niya si Ethan. At ngayon, aminado na siya. Kinagabihan, tumawag si Ethan sa kanya. I want you to meet my family. Gusto ko rin na makilala ka nila. Sambit ni Ethan. What? Sa pamilya mo? Halos mapatayo si Denise mula sa kanyang upuan habang kausap si Ethan sa telepono. Sagot ni Ethan sa kabilang linya. Halatang nagpipigil ng tawa. Lola wants to see you again. Pero this time, hindi na bilang empleyado ko. Kung hindi bilang girlfriend ko na. Nanlaki ang mata niya. Girlfriend? Ethan, ang bilis naman!
Matagal na kitang gusto. So technically, hindi ito mabilis para sa akin. Sagot nito, may halong panunukso sa boses. So pupunta ka na o gusto mong ako pang pumilit sa'yo? Napalunok si Denise. Wala na siyang kawala rito. Dumating ang gabi ng dinner meeting nila kasama si Lola Dolores. Ang venue, isang high-end na restaurant sa isang 5-star hotel. Habang nakaupo siya sa harap ng salamin, hindi niya mapigilan ng kaba. Shit, mukhang formal. Anong isusuot ko? Mabuti na lang at si Jess ay nakialam agad. Girl, relax. Hindi ka mag-a-apply sa trabaho. Girlfriend ka na niya. Dapat, elegant pero may dating. Nag-ayos silang dalawa at pagkatapos ng isang oras, nakasuot na si Denise ng isang eleganteng navy blue na dress na simple pero classy. Bagay na bagay sa kanya. Ay girl, wala nang bawian ah. Mukha ka ng mayaman. Mukha lang. Natatawang sabi ni Denise. Pero hindi na niya itinatanggi na bagay sa kanyang damit. Pagdating niya sa restaurant, agad niyang nakita si Ethan na nakaupo sa isang table, kasama si Lola Dolores. Nang makita siya ng lalaki, agad tong tumayo at lumapit sa kanya. You look stunning. Bulong nito habang hinahawakan ng kamay niya. Ramdam ni Denise ang pag-iinit ng pisngi niya. Tigilan mo ako. Napatawa si Ethan bago siya iginiya papunta sa lamesa. Nang makita siya ni Lola Dolores, agad tungumiti. Oh, look who's here. Wika nito. Denise Iha, I'm happy to see you again. At sa wakas, hindi na bilang empleyado ng apo ko, ha? Napakagatlabi si Denise sa hiya. Nakakahiya po yung last meeting natin. Natawa si Lola Dolores. Don't you worry. That was the most entertaining board meeting I've ever attended. Napatingin siya kay Ethan na bahagyang nakangisi lang. Lola, please, wag mo nang ipaalala sa kanya yun. Baka tumakbo pa tong palayo. Bakit ko naman tatakbuhan eh? Ikaw na nga tong may hawak ng virginity ko. Pabirong bulong ni Denise. Nanlaki ang mata ni Ethan at muntik nang mabulunan ng tubig na iniinom niya. Denise! Oh, ano bang pinag-uusapan niyo? Singit ni Lola Dolores. Nakataas ang kilay. Mukhang interesting yan ah. Napailing si Ethan at napangiti si Denise. Wala po Lola. Nagpa-practice lang po ako ng pang-aasar kay Ethan. Tuwang-tuwa si Lola Dolores. Oh! I like her even more. Sa gabing yun, habang masaya silang nag-uusap, napansin ni Denise kung paano siyang tinitingnan ni Ethan. Parang siya lang ang tao sa mundo. At doon niya napagtanto, hindi lang siya girlfriend nito sa harap ng pamilya nito. Siya na ang babaeng gusto nitong ipagmalaki sa buong mundo. Samantala, laman na ng social media ang tungkol kay Ethan at Denise at halos magngit-ngit sa galit si Camille. Si Camille Rodriguez ay isang babaeng bihasa sa negosyo at bihasa rin sa pagkamit ng gusto niya. At ngayon hindi niya matanggap ang isang bagay. Si Denise? Siyang pinili ni Ethan? Hawak niyang baso ng wine habang nakaupo sa isang high-end bar. Ang mga kuko niya ay madilim sa gilid ng lamesa. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaki, si Mark, isang executive na matagal nang may inggit kay Ethan sa kumpanya. Mukhang hindi mo gusto ang nangyayari ah. Komento ni Mark habang umiinom ng whiskey. Sino ba yung Denise na yan? At bakit siya napili ni Ethan? Ayan ang hindi ko maintindihan. Inis na sagot ni Camille. Akalain mo isang ordinaryong empleyado lang? Hindi man lang kalabel niya sa business world? At higit sa lahat, hindi siya ako. Napangisi si Mark. So anong balak mo? Uminom ulit si Camille. Saka ngumiti ng mapait. Simple lang. Kung iniisip niyang sila ng perfect couple, bumaba ang boses niya, puno ng determinasyon at galit. Sisiguraduhin kong matatapos agad ang relasyon nila. Paano? Tanong ni Mark, interesado. Matalim ang ngiti ni Camille. Ang isang tulad ni Ethan Madrigal, hindi man lang babagsak sa isyu ng pera o negosyo. Huminto ito. Naglaro ang daliri sa baso ng wine. Pero pagdating sa tiwala, doon ko sila wawakasan.
Makalipas ang ilang araw, hindi inaasahan ni Denise na magiging sentro siya ng chismis na mabilis na kumalat sa opisina. Pagpasok pa lang niya, ramdam na niya ang kakaibang tingin ng mga empleyado. May bumubulong-bulong, may nagkikibit-balikat at may halatang umiiwas ng tingin sa kanya. Ano na namang kaguluhan to? Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa desk niya, agad siyang sinalubong nila Jess at Kevin. Parehong may seryosong muka. Girl, may malaking problema. Bungad ni Jessa. Ha? Ano? Nagkatinginan ng dalawa bago iniabot sa kanya ni Kevin ang isang papel. Basahin mo to. Nang makita niyang laman ng papel, nanlaki ang mga mata niya. Denise Villamor, nakitang may relasyon sa isang executive ng Madrigal Group of Companies. Ngunit ayon sa isang insider, ginagamit lang daw niya si Ethan Madrigal para sa promotion at pera. Ayon sa source, may ibang lalaki raw si Miss Villamor na matagal na niyang kausap, kahit noong hindi pa sila umaamin sa relasyon nila. May lumabas pang email exchange na nagpapatunay na may lihim siyang tinatagong relasyon habang nasa ilalim ng kumpanya ni Ethan. Pakiramdam ni Denise ay parang sinuntok siya sa sikmura habang binabasa ang mga chismis tungkol sa kanya. Ginagamit ko si Ethan para sa promotion? May iba akong lalaki? Saan galing to? Girl, chill. Bulong ni Jessa. Hinila siyang pabalik sa upuan. Pero oo, legit yan. Kaninang umaga pa kumakalat. Wala akong ibang lalaki at wala akong ginagawang masama. Depensa ni Denise. Alam naman namin yan, girl. Sagot ni Kevin. Pero ang problema, hindi lahat ng tao sa opisina naniniwala sa iyo. Napalunok si Denise. Sino naman ang may pakana nito? Napatingin si Jessa sa isang direksyon. Kung akong tatanungin mo, iisa lang pwedeng gumawa nito. Sabay-sabay silang napalingon at nakita nilang papasok sa opisina si Camille Rodriguez. Nakaangat ang baba. May matamis na ngiti sa labi. At doon niya napagtanto, ito na ang simula ng plano nitong sirain sila ni Ethan. Tumingin siya kay Camille na kasalukuyang naglalakad papasok ng opisina ni Ethan. Eleganting-elegante. May mapanuksong ngiti sa labi na parang nagwagi sa isang laban na hindi alam ni Denise kung kailan pa nagsimula. Shit, bulong niya. Wala akong ibang lalaki, pero paano ko naman ipapaliwanag to kay Ethan? Ano pa nga ba? Sagot ni Kevin. Puntahan mo siya ngayon na. Nagkatinginan sila ni Jessa. Parehong alam ang dapat gawin. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Mabilis siyang tumayot dumiretso sa opisina ni Ethan. Pagdating niya sa pinto, hindi na siya nag-abala pang kumatok. Agad niya itong binuksan. At sakto, nadatnan niyang si Ethan at si Camille na magkasama. Si Camille ay nakatayo malapit sa mesa ni Ethan, habang si Ethan naman ay hawak ang isang papel, isang printed copy ng chismis na kumakalat sa opisina. Ethan! Naputol siya nang biglang magsalita si Camille, halatang may lungkot sa boses. Denise, sana naman hindi mo naman ginamit si Ethan ng ganito. Nanlaki ang mata niya. Ano? Lumapit si Camille kay Ethan, mistulang isang babaeng nag-aalala. I mean, Ethan, I tried to ignore it pero ang sobrang daming nagsasabi. May mga ebidensya pa silang pinapakita. Ang gusto lang naman kitang protektahan. Napatingin si Denise kay Ethan. Naghihintay ng reaksyon nito pero ang ekspresyon ng lalaki, hindi niya mabasa. Ethan, hindi totoo yan! Puno ng paninindigan ang boses niya. Kahit naramdam niyang nanginginig ang kamay niya sa kaba. Alam mo hindi ako ganyan. Tumahimik ang kwarto. Pero ang sumunod na sinabi ni Ethan ay nagpatigil sa mundo niya. Denise, totoo bang may ibang lalaki ka? What? Nagtagpo ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung naniniwala ba sa kanya si Ethan o nagsisimula ng magduda. Hindi makagalaw si Denise. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig habang nakatitig kay Ethan. Hindi siya makapaniwala. Naghaalangan ba siya? Pinagdududahan niya ako? Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ethan, seryoso ka ba? Ako pa talagang tatanungin mo niyan? Tumagilid ang ulo ni Camille, mistulang inosente.
Denise, huwag ka namang magalit kay Ethan. Normal lang naman na magtanong siya lalo na't may kumakalat na ebidensya. Anong ebidensya? Halos sumabog ang galit ni Denise pero pinipigilan niya ang sarili. May nakita ba kayong totoong pruweba? May nahuli ba kayong ibang lalaki na kasama ko? May kahit na anong konkretong basehan ba kayo? Tumingin si Ethan kay Camille na agad na naglabas ng phone at ipinakita ang mga email screenshots. Ayan, sabi ng source ko ito raw ang palitan ng emails nyo ng secret lover mo. Dinampot ni Denise ang phone at binasa ito. Pero agad siyang napangisi. Oh my goodness, ang pathetic naman ito. Nagtaas ng kilay si Camille. Excuse me? Ibinalik ni Denise ang phone nito. Kung manggagaya ka ng email format ng kumpanya namin, siguraduhin mo namang tama ang font at timestamp. Malinaw na peke to. Nanahimik si Ethan. Kinuha ang phone at pinag-aralan ng screenshot. Hindi nagtagal ay bumuntong hininga siya at tumingin kay Camille. Camille, saan mo nakuha to? Bahagyang nagpanik ang mata ni Camille, pero mabilis tong ngumiti. From a source, of course, Ethan. Masyado mo namang pinoprotektahan si Denise. Hindi mo man lang ba i-assess kung totoo? Matalim ang naging tingin ni Ethan sa kanya. Kilala ko si Denise. Alam kong hindi niya magagawa to. Napasinghap si Denise. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya lumaban para sa sarili niya. May taong dumepensa para sa kanya. Camille, seryosong sabi ni Ethan. Ayoko ng ganitong drama. Kung may issue ka sa relasyon namin, sabihin mo ng diretsyo. Naningkit ang mata ni Camille, pero hindi ito nagsalita. Alam niyang nahuli na siya. Bago lumabas ng opisina, tumingin siya kay Denise. Ang dating malambing niyang ngiti na palitan ng matalim na titig. You won this round, Denise. Pero hindi pa tayo tapos. Nang tuluyan na siyang umalis, napabuntong hininga si Denise at napaupo sa silya. Ano ba yun? Para akong nasa teleserye ah. Lumapit si Ethan sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Sorry kung pinagdudahan kita ng konti ah. Konti nga lang ba? Taas kilay niyang tanong pero halata sa boses niya na lumambot na siya. Ngumiti si Ethan. Buti na lang, mabilis akong bumawi. Tinitigan lang siya ni Denise bago napaikot ang mata at bumuntong hininga. Fine, pero sa susunod ikaw mismong babawi sa akin ah. Sa date. Tumawa si Ethan at hinapit siyang palapit. Your wish is my command. Pero hindi pa tapos si Camille. Alam niyang hindi niya matatalo si Denise sa isang simpleng peking email. Pero kung hindi niya ito kayang sirain sa mata ni Ethan, sisirain niya to sa mata ng buong kumpanya. Kinabukasan pagdating ni Denise sa opisina, agad niyang napansin ang kakaibang atmosphere. Tahimik ang mga empleyado, pero ramdam niya ang bigat ng tingin ng ilan sa kanya. May ibang umiiwas, may bulungan sa gilid, at ang iba, diretsahang nakatingin sa kanya na parang may gustong itanong pero hindi naglalakas ng loob. Ano na naman bang issue to? Bulong niya sa sarili. Pagkaupo niya sa desk, agad na lumapit si Jess at Kevin. Parehong may seryosong muka. Girl, simula ni Jessa. Ibinagsak ang phone niya sa mesa ni Denise. Tingnan mo to. Binuksan ni Denise ang screen at halos mahulog siya sa upuan nang makita ang headline sa isang sikat na business gossip website. CEO Ethan Madrigal, niloloko ng sariling girlfriend. Madrigal Group employee, nakikitang may kasamang lalaki sa isang hotel. What? Napahawak siya sa noo niya habang binabasa ang article. May kasamang blurred photo na tila isang babae. Nakamukha niya na pumasok sa isang hotel kasamang isang lalaking hindi naman maaninag ng maayos. Bakit parang ako to? Sigaw niya. Yan ang tanong namin, sagot ni Kevin. Pero alam naman namin hindi ka yan kasi magkasama pa nga tayo last weekend. Napatingin si Denise sa paligid. Lalong lumakas ang bulungan sa opisina. Kita niya sa mga mata ng ilang empleyado ang alinlangan. May naniniwala sa kanya pero may ibang mukhang nagdududa. Napahawak siya sa ulo niya. Lintik, si Camille na naman to. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Jessa. Pupuntahan mo si Ethan? Hindi na nagdalawang isip si Denise. Tumayo siya at dumiretso sa opisina ni Ethan. Hindi na kumatok. Binuksan niya agad ang pinto.
Sakto. Nakita niya si Ethan sa harap ng mesa niya. Hawak ang phone at binabasa ang parehong artikel. Napalingon to sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero imbis na galit o duda, ang una niyang nakita sa ekspresyon nito ay pagod. Ethan! Mahina niyang tawag. Nilapag ni Ethan ang phone at hinilot ang sentido niya. Close the door, Denise. Dahan-dahang isinara ni Denise ang pinto. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero bago pa siya makapagsalita, isang tanong ang binitawan ni Ethan na ikinabigla niya. Handa ka bang lumaban? Nanlaki ang mata niya. Ha? Tumingin si Ethan sa kanya. Seryoso. Someone's trying to ruin us. At doon niya napagtanto. Hindi na to simpleng chismis lang. Gera na to. Nagplano na sila. May ebidensya na silang hinanap. At alam nilang kaya nilang harapin si Camille. Pero bago pa nila maisagawa ang lahat, biglang nagkaroon ng emergency conference sa kumpanya. Lahat ng executive, managers, at key employees ay pinatawag sa main hall. Sir Ethan, pinapasabi po ng lola nyo na manood po kayo ng live sa online. May importante raw po siyang sasabihin. Sambit ni Jessa bago umalis ang opisina ni Ethan. Nagkatinginan sila Denise at Ethan. Anong nangyayari? Bulong niya. Hindi ko rin alam. Sagot ni Ethan pero halata sa mukha niya na may ideya na siya. Mula sa opisina ni Ethan, nakatutok siya't si Denise sa malaking TV screen kung saan live na pinapalabas ang emergency conference. Tahimik ang buong kwarto nang tumayo si Lola Dolores sa harapan. Suot nito ang paborito niyang eleganting suit at may hawak na baston kahit hindi naman niya ito kailangang gamitin. Tumikhim siya, tiningnan ng lahat. At may matamis na ngiti sa labi. Mabutit nandito kayong lahat. May mahalaga akong announcement. Nagkatinginan ng lahat, nag-aabang. Matagal ko nang gustong gawin ito. At sa wakas, ngayon ko na ipapahayag. Tumayo ng tuwid si Lola Dolores, puno ng confidence. Ang apo kong si Ethan Madrigal ay engaged na kay Denise Villamor. Sabay-sabay na napasinghap ang buong conference hall. May nagulat, may natuwa, at may ilang halatang hindi makapaniwala. Pero ang pinaka-nagulat, si Denise mismo. Halos napaawang ang labi niya. Ngumiti lang si Lola Dolores. Maraming chismis ang lumalabas tungkol kay Denise. Pero gusto kong ipakita sa inyong lahat na buo ang tiwala ko sa kanya. At kahit ako mismo ay gusto siya para kay Ethan. Tumitigto sa buong kwarto. Sino kayo para humusga? Tahimik ang buong hall. Walang makakakontra kay Lola Dolores. Dahil ang isang salita niya ay sapat para magpabago ng kahit na anong opinyon. Napatulala si Denise. Hindi niya alam kung matutuwa, mahihiya, o mahihimatay. Anong nangyari? Engaged na raw tayo? Si Ethan naman ay napasandal sa mesa niya. Napailing pero natatawa rin. Damn, hindi ko to ina-expect. My grandma is something else. Something else? Ethan, gusto mo bang sabihin nating ikakasal na tayo pero hindi mo pa ako nililigawan ng maayos? Natawa ulit si Ethan. Well, officially tayo na, di ba? So technically, naligawan na kita. Hinampas siya ni Denise sa braso. Ethan naman! Hindi ganito dapat ang engagement. May proposal dapat. May singsing. May romantic event. Hindi dapat galing sa conference announcement. Pinanood niya ulit ang screen kung saan kitang-kitang reaksyon ng mga empleyado. Ang iba nagulat. Ang iba kinikilig. Pero ang pinaka-importante, walang makakapalag kay Lola Dolores. Iha, gusto kitang maging apo sa tuhod. At hindi ako tatanggap ng hindi bilang sagot. Mariing sabi ng matanda. Kaya tanggapin mo na lang. Napatakip si Denise sa mukha niya. Oh my goodness, paano ko ipapaliwanag to kila Jessa? Si Ethan naman ay biglang tumigil sa pagtawa. Nakangiti habang pinanonood si Denise. Well, since sinabi na ni Lola. Tumayo siya, lumapit kay Denise, at marahang hinawakan ng kamay nito. Bakit hindi na lang nating gawing totoo? Napatingala si Denise, natigilan. Ano?
Ngumiti si Ethan. At sa unang pagkakataon, nakita niya rito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Seryoso to. Gusto mo bang maging totoo to, Denise? Tanong ni Ethan. Tinitigan siya ng diretsyo. Dahil ako, wala akong problema kung ikaw ang mapapangasawa ko. Ethan! Parang gusto niyang mahimatay sa sobrang bilis ng pangyayari. Kahapon lang, pinaglalaban pa nila ang relasyon nila. Tapos ngayon kasal na agad? Oh, wait! Hindi pa kita sinasagot. Nagtaas ng kilay si Ethan. So may chance pala na sagutin mo ko? Napahinto si Denise. Hindi ko alam. Ang bilis kasi. Kailangan ko ng time. Tumingin si Ethan sa screen kung saan kitang-kita pa rin si Lola Dolores. Nakasalukuyang pinagmamalaki sa buong kumpanya kung gaano niyang kagusto si Denise para sa kanyang apo. Tumingin siyang pabalik kay Denise at ngumiti. Mukhang wala ka ng choice. Hoy! Hindi ganitong pangarap kong engagement, okay? Tumawa si Ethan at binitawan ng kamay niya. Fine, bibigyan kita ng oras. Napahinga ng maluwag si Denise. Good. Pero may isang kondisyon. Naningkit ang mata niya. Ano na naman? Since gusto mong magkaroon ng proper proposal, lumapit si Ethan at bumulong sa tenga niya. Then hintayin mong gawin ko ito ng maayos. Napalunok si Denise. Ramdam ang pag-iinit ng mukha niya. Ngumiti lang ang lalaki at bumalik sa upuan niya. You better prepare yourself, Miss Villamor. Dahil kapag lumuhod ako sa harap mo, tumingin siya rito, may panunukso sa mga mata. Wala ka ng kawala. At doon niya napagtanto, wala na nga siyang takas. Isang linggo matapos ang biglaang engagement announcement ni Lola Dolores, naging usap-usapan pa rin sa buong kumpanya ang relasyon nila Ethan at Denise. Pero imbis na chismis, naging isa itong fairy tale love story na sinubaybayan ng lahat. At ngayong gabi sa isang napakagandang private dinner setup, sa isang rooftop na puno ng fairy lights, may isang sorpresang naghihintay kay Denise. Ethan, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Denise habang nakapiring ang mga mata. Relax ka lang, Miss Villamor. Sagot ni Ethan. Hawak ang kamay niya habang dahan-dahan siyang ginagabayan papunta sa venue. Hindi ako makarelax. Baka naman bitag to. Tumawa si Ethan. Ba't ko naman gagawin yun sa magiging asawa ko? Asawa? Hoy, di pa kita sinasagot. Shh, malapit na tayo. Maya-maya pa'y tinanggal na ni Ethan ang piring niya. Nanlaki ang mata ni Denise. Sa harap niya ay isang napakagandang setup. Isang round table na may eleganteng dinner arrangement. Palibot ng fairy lights at pulang rosas. Sa background, may isang quartet na tumutugtog ng soft romantic music. At sa gitna ng setup na ito, nakatayo si Lola Dolores, si Jessa, si Kevin, at ilang piling tao mula sa pamilya at kaibigan nila. Ethan, ano to? Ngumiti si Ethan sa kadahan-dahang lumuhod sa harapan niya. May hawak na maliit na velvet box. Binuksan niya ito. Bumungad agad kay Denise ang isang napakagandang diamond ring. Denise Villamor, alam kong hindi ganito ang ine-expect mong proposal. Pero gusto kong ipaalam sa iyo na mula nung araw na sumigaw ka sa buong opisina ng, Boss, give me back my virginity. Alam kong ikaw na yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Nagtawanan ng mga tao. Pero si Denise, nanatiling nakatulala. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagpatuloy si Ethan, nakangiti. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Mula sa chismis, sa intriga, at sa mga taong gustong sirain tayo. Pero sa kabila ng lahat, napatunayan nating dalawa na kaya nating lumaban. Tumingala siya kay Denise. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Handa ka bang lumaban ang habang buhay sa tabi ko? Halos hindi makapagsalita sa Denise. Nangilid ang luha sa mata niya. Pero hindi ito dahil sa lungkot kung hindi dahil sa labis na saya. Dahan-dahan siyang tumango bago lumuhod din sa harap ni Ethan. Ethan Madrigal. Oo, aaminin ko na. Mahal kita at handa akong lumaban sa kahit na anong pagsubok. Basta,
Kasama kita. Nagpalakpakan ng mga tao habang isinuot ni Ethan ang singsing sa daliri ni Denise. At nang may halong biro. Mawawala na talagang virginity mo ah. Nanlaki ang mata ni Denise. Ethan! Yung bibig mo! Pero bago pa siya makapagsalita pa ulit, hinawakan ni Ethan ang mukha niya at buong pagmamahal siyang hinalikan sa labi. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing wala nang bawian. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng mga mahal nila sa buhay, tuluyang sinelyuhan nila Ethan at Denise ang kanilang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng halik at nauwi sa isang panghabang buhay na pangako. Wakas!